Magandang umaga po sa bawat isa sa atin at alam niyo po ba na Nobyembre na ngayon? Pagkatapos ng Nobyembre, ano pong kasunod? Disyembre. Napakabilis po ng panahon at iilang araw na lang, almost 52 or 53 years back, 50 days, 53 days, ay Pasko na naman. Ayan. So, kailan lang po na inaral natin ang lahat sa ating mga nakaraang buwan o itong taon na to sa pamamagitan ng Believers Unfailing Faith na kung saan ito ay natapos sa buwan ng Nobyembre na kung saan mula kay Noah hanggang kay Apostle Paul. At kami po ay umahasa sa bawat isa sa atin na mayroon po ba kayong natutunan doon sa Believers Unfailing Faith? Amen. At ito po ay ating gamitin bilang isang mananampalataya o dalhin natin sa ating buhay upang sa ganoon tayo ay maging matatag pa at lagi nating alalahanin sa ating mga buhay kung ano man ang ating narinig at kung ano ang mga pamumuhay ng nauna sa atin upang sa ganoon ito ay magsilbing isang aral, hindi lang aral, kundi hamon sa bawat isa sa atin kung ang mga bayaning mananampalataya ay hindi man nila nakita ang kanilang pagpapagal yung iba, subalit sa panahon natin ito, alam ko po, ang Diyos po ay mapagpala sa bawat isa. Amen. Kaya naman po, ang unang buwan ay ating aralin naman sa paksa na kung saan na the blessings of God, na kung saan ang ating understanding the blessings of God. Kailangan maunawahan po natin ang mga biyaya at pagpapala ng ating Diyos. At ano bang mga blessings o mga pagpapala na dapat nating unawahin sa ating mga buhay bilang isang Kristiyano? Maraming pagpapala ang Diyos na ipinagkakaloob sa atin. Kaya lang sa mundong ito, ang tanging alam ng tao na naunang blessing o pagpapala ay mga material na bagay. Material na nakikita na kung saan na ito ay naaawakan o ito ay kanyang gagawing possession sa kanyang pamumuhay at nakakaligtaan kung minsan napakaraming biyaya at pagpapala na naibibigay ng ating Panginoon sa bawat isa kung tayo ay mayroong isang pagkakilala sa Kanya na kung saan, ano at kung papaano tayo nabubuhay sa ilalim ng kanyang pangangasiwa. Napakahalaga po ito sapagkat kailangan nating malaman sa ganoon tayo ay mabubuhay o lalakad dito sa mundong ito na dala-dala natin ng pag-asa at nang tayo ay nakipag-isa kay Kristo. Sa ganoon, alam natin ang ating kalalagayan bilang isang tinawag at pinili. Nasabi nga kaninang umaga ng ating bishop na tayo ay blessed na blessed sapagkat tayo ay Pilipino. Una, tayo ay pinili at pagkatapos naman sa kaugalian natin na sa buong mundo, tayo ang pinipino ng ugali ng Diyos. Kaya tayo ay tinawag na Pili-Pino. Kaya pinili na tayo, pinipino pa ang ugali natin. Kaya tayo ay tunay na Pilipino. Kaya nakakapag-adapt tayo kahit saan tayo pumunta sa mundo eh. Kasi nga, tayo'y pinili ng Diyos at kailangan lang na pinuin niya ang ating pag-ugali. At tayo naman ay handang magpapino. Amen. Sa ganoon ay matuklasan natin kung ano ang inahanda ng Diyos sa atin na mga pagpapala. Dito po, marami po tayong dapat pag-usapan sa blessings. Pero uumpisaan muna natin kung ano ba ang kahulugan ng blessings sa Merriam-Webster Dictionary. Ito ay, sabi nga, at nakasulat to, the act of words of one that blesses. And a thing conducive, sabi nga, to happiness or welfare. Yung nagtataguyod ng kaligayahan o kapakanan. Graced at meal, yung pinagpipray ho natin yung pagkain, kung minsan, a prayer calling for a divine care, protection, or favor. Pag humihingi tayo ng protection, let's say, for example, doon sa mga traveling mercy, gano'n ho. And something that provides happiness or does good for a person or thing. And sabi ko natin, an acceptance of some things and satisfactory.
yung nagpapasalamat tayo kahit anong bagay na dumating sa ating mga blessings po yan. The act of making something holy through religious ritual. Yung pagpapabanal, kagaya ng ginagawa natin, kumisa, mga ritual na bagay na pinapaniwalaan natin blessing. Yan, isa sa mga ating ginagawa, yung pagtanggap ng banal na hapunan. To make holy through prayer or ritual. Yung pagbasbas o libawang nakabili kayo ng kotse o yung pinapanalangin o to proclaim the glory of God, na kung saan yung pinupuri mo ang Diyos, pinararangalan mo, tinataas mo. Yan ay mga blessings. To furnish freely of naturally with some power, quality, or attribute. Sa Tagalog, blessing, grasya, basbas, biyaya, hulog o mabuting kapalaran. Kaya pala kung minsan sabi nila, hulog ka ng langit. Ayan, may hulog, blessing yan. At dito po, nakikita ho natin sa Hebrew word for blessings in Genesis 12:2, ito ay tinawag na beraka or blessing gift, blessing peace, special favor, bless, generous giving, and blessing present. Yung present na mga gift, ganyan. At dito na po, sabi nga naman sa Hebrew word, barak or Hebrew word for blessing. Genesis 1:22 to 28 to 27. Dito ho, kung paano si Abraham. To bless, pronounce blessing, give praise, give thanks, extol, to be blessed, be praised, to bless, and oneself. Be blessed, this can mean to speak word invoking divine favor. Yung bless or speak or the excellence of someone, praise. At halos magkapareho lang po. Bless, blessed, bless, praise, be blessed, and be blessed, praise-giving blessing. At sa Greek word naman po, ito ay ginamit na eulogia. Kung saan na eulogia. Sa Greek word of blessing is blessing, praise, yung ito ho ang ginagamit sa mga patay na kung saan pag nag-eulogy, na kung saan pinaparangalan. Ayan. At ito ay blessing, praise, thanksgiving, the extolling of another, in some context, excessive praise in proper. Pag sumobra yung pagpapaparangal, kuminsan nagiging flattery. Ibig sabihin, yung dahil labis-labis ang pagsasabi na kung saan halimbawa, sasabihin mo na kahit na siya ay hindi mabuti, pinabubuti mo. Kung minsan gano'n ang mga sa eulogy. Kaya ito ay, by extension, generosity and giving hope, gives blessing, praise, generous gift, generously, flattery, thanksgiving. Dito po, meron po tayong nabasa sa Bible in Matthew 5:3-12, yung beatitude. Ang tawag naman po dyan ay Makarios. Kaya ang pangalan palang Makario ay isang blessing. At ito ay kailangan na yung mga baka may buntis o bagong mag-asawa, kung lalaki yan, pangalan mo Makario. Kabulok na pangalan, pastor. Hindi naman po. Mac. Ayan. Pag tinawag mo, para gumanda naman bagay, Maki. At ito ay the Greek word of blessing, beatitude of Matthew 5, chapter 5, verse 3 to 12. Blessed, receiving God's favor or fortunate good in a position of favor. Happy, feelings associated with receiving God's favor, blessed, good, fortunate, happier. Kaya kung makikita nyo sa ibang salin, happy who those, hindi blessed. Yung iba naman sa ibang salin, blessed are those who mourn. At kung minsan naman, happy who mourn. Ganun ho yung, ito ay magkasing pareho ang kaulugan ng happy and blessed. Dito po sa 1 Thessalonians 5:23. Start po tayo. Now may the God of peace make you holy in every way, and may your whole spirit and soul and body be kept blameless until our Lord Jesus Christ comes again. So dito, sinulat po ni Pablo sa mga Thessalonica na kung saan, now, sabi niya ngayon, sabi niya, may the God peace make you holy in every way. Ngayon ay gawin ninyo na pagsikapan na kahit anuman ang ating pamuhay, kinakailangan tayo ay maging banal at matuwid
sapagkat tayo ay nakipag-isa kay Kristo. Sa Ephesians 1:3, all praise to God, to the Father of our Lord Jesus Christ, who has blessed us with in every spiritual blessing in the heavenly realms because we are united with Christ. Ibig sabihin, nung tayo ay nakipag-isa kay Kristo, kinakailangan na tayo ay mamuhay na kagaya ni Kristo. Alam niyo po, kumisan ang unity, sinasabi na, kapag sinabing unity, ang ibig sabihin, nagkakaisa, di ba? Kaya lang, sabi ko nga sa aking mga CU, may 3 anyo kasi ang unity eh. Anong 3 anyo? Ang 3 anyo na sinasabi ko, may 3 pagkatao. Sa unity, ang isang tao na hindi sumasalangsang at wala namang ginagawa, ibig sabihin, hindi rin ho siya naka-unite. Kaparehas lang ng sumasalangsang. Pastor, hindi naman ako lumalaban hindi naman ako sumasalangsang. Bakit na? Kaparehas lang ho yan sapagkat binigyan tayong kakayahan ng Panginoon na makagawa ng mabuti sapagkat tayo ay kanya-kanyang binigyan niya ng regalo upang sa ganoon tayo ay magkaroon ng isang pagkabuo sa united in Christ. Amen. In Ephesians chapter 4 verse 7. Oo, maliit man anumang regalo ang binigay ng Diyos sa iyo, dapat mong ikilos yan at gawin. Kaya huwag mong sabihin, kapatid, na kapag hindi ka kumukontra ay hindi ka bilang sa unity. Ibig sabihin nun, kung hindi ka man kumukontra, dapat may gagawin ka. Amen. Malinaw po ba? Amen. Kasi baka naman sabihin nun, yung lumalaban lang, pastor, yun lang ang hindi saklaw ng unity. Opo, totoo po yun. Pero kapag ikaw naman ay parang naghihintay ka lang na magkamali naman ng kanilang pagka-unite, sasabihin mo, kaya nga kaya sabi ko na hindi ako nakisala. Yung para bang hindi ka nga kumukontra, pero ikaw naman ay hindi gumagawa. Pagkatapos, pag nagkamali, sabi mo, sabi ko na Ibig sabihin, kaparehas ka lang ng hindi nakikipag-unite yung taong kumakalaban. Kaya sana po, malinaw po sa atin yon. Kapag tayo ay nakipag-unite kay Kristo, kinakailangan mayroon tayong gagawin. Amen! There are countless blessings from the gods for us, but we can only discuss a very essential blessing with an limited period of time. Of course, maraming natukoy nating pagpapala nagmula sa Diyos. Napakarami. At limitless ang blessing. Subalit ngayong umaga, pag-uusapan lang ho natin ang 3 punto na kung saan na makikita natin na ito ay nakahigit pa doon sa inaasam nating blessing sa ating mga buhay. Kailangan lang na ito ay matanto natin at maalaman natin sa ating sarili na ito pala ay importante upang sa ganoon, hindi tayo mapokus sa isang bagay na akala natin yung blessing kapag pera lang yan, o kaya mga material na bagay, mga sasakyan, o bahay. Hindi ho. Mayroon pa hong ibinibigay na importanteng blessing ang ating Diyos. At yon ay kanyang uumpisaan doon upang sa ganoon, kapag ikaw ay natuto, anumang bagay ang idagdag niya sa iyo, at lahat ng mabubuting bagay na karagdagan, iyon na ngayong ma-appreciate at ito ay may ahalay mo sa arapan ng Diyos na makapagbibigay ng kapurihan. So dito, because we are united in Christ, God has blessed us with a spiritual blessing. Yan. Ang huna po, binigyan ho tayo ng spiritual blessing ng ating Panginoon because we are blessed with every spiritual blessing in Christ. Amen. Kailangan po na ito ay ating mahintindihan. The most important blessing are the spiritual blessing because they are for today and for eternity. Sa ating pangkasalukuyan at hindi lang sa ating pangkasalukuyan, kundi ito inahanda natin ang ating sarili na bilang rehearsal through eternity. Hindi o isang bagay na kung saan na naghahanda tayong walang pinaghahandaan. Sapagkat tayo, tandaan ho natin, we are not citizens in this earth, we are citizens in heaven. Kaya naman ito ang dapat nating paghandahan. Amen? So, start na po natin sa ating teksto. At bago po tayo dumiretso, tayo po muna yung manalangin. Humingi tayo ng gabay sa ating Panginoon. Salamat po aming Diyos sa umagang ito. At patuloy po kami, Panginoon, na sumasangguni sa iyo, na aming itinitiwala ang aming aralin sa umagang ito na
bawat aming marinig, Panginoon, ay maging pakinabang. At bawat isa sa amin, iyo nga po, O Diyos, na bigyan kami ng unawa sa aming mga kaisipan at puso. At ikaw rin po, Panginoon, ang manguna sa bawat isa sa amin sa pamamagitan ng iyong banal na Espiritu. Malaya kayo pong kumilos upang sa ganoon, ang lahat ng aking sasabihin bilang yung lingkod, Panginoon. At wala rin akong magawa kung wala ka sa akin. Kaya naman po, aking dalangin, Panginoon, ikaw ang manguna sa bawat isa sa amin, higit sa lahat, Panginoon, ang iyong salita ang aking sasalitain, at ikaw ang magturo sa aming kalagitnaan. Salamat po sa iyong presensya. Salamat po sa iyong kapangyarihan. At alam po namin, Panginoon, bago kami bumaba dito, Panginoon, magkakaroon po kami ng pakinabang sa espiritual na buhay, at ito ay magsilbing kalakasan ng bawat isa sa amin. Purihin ka at pinararangalan ka po namin sa umagang ito. Ito pong aming dalangin sa pangalan mo, Jesus. Amen. So dito po, babasahin po natin ang Ephesians 1, chapter 1, verse 3 to 14. Mahaba-haba ho ito at makikita ho natin kung ano ang ipagkakalob ng Panginoon sa atin dito. By the way, mayroon hong ipinagkalob ang ating Diyos sa atin sa ating araling ito kung paano na mayroong 7 na spiritual blessing na ibinigay ng Diyos sa kabuuan ng talatang ito na ating babasahin. At ang sabi nga, all praise to God, the Father of our Lord Jesus Christ, who had blessed with in every spiritual blessing in the heavenly realms, because we are united in Christ. United in Christ. Sabi nga dito sa ating verse 3, na kung saan tayo ho, purihin po ang ating Panginoon at ating Amang Diyos, na kung saan ang ating Yesukristo na siya ang nagbigay ng pagpapala sa bawat isa sa atin na punong-puno ng spiritual blessing. Pinalalakas ng ating Panginoong Yesus ang ating spiritual blessing upang sa ganoon, anumang bagay ang dumating sa atin ay kakayanin natin yan kapag tayo ay may kalakasan sa spiritual. Higit sa lahat, nakahanda ang ating sarili sa anumang ating haharapin, sapagkat tunay nga, hindi ho natin ma-please ang ating Panginoon sa pamamagitan ng mga gawa lamang o mga paghahandog, kundi ito ay mapiplease natin sapagkat ang tunay na pagsamba sa Kanya, una, siya ay sambain siya sa Espiritu at katotohanan. Amen. Kinakailangan masamba natin siya sa Espiritu at katotohanan. Ano ba ang pagsamba sa Espiritu at katotohanan? Yes, of course, dahil ang Diyos natin ay Espiritu, kinakailangan mag-agree ang ating Espiritu upang sa ganoon, sa katotohanan siya ay ating masamba sapagkat tayo ay isang Espiritu na patay na tayo ay binuhay ng Diyos. Amen. Meron tayong Espiritu noon na hindi pa natin nakikilala ang ating Panginoon. Subalit ito ay patay na Espiritu. Subalit nung tayo naman ay nakakilala sa Diyos, sa ating Panginoong Yesus, nabuhay ang ating Espiritu. Kaya ang ating katawan ay mayroong tripart na sinasabi nga. Yung tripart na yon, una, Spirit, Soul, and Body. At ito ho ang katotohanan. Yun ho ay parte ng ating mga pangangatawan. At upang maunawahan ho natin, tingnan ho muna natin kung ano yung sinasabi kong Spirit, Soul, and Body. Excuse me po. Yan ho ang biblical picture of man na kung saan nakikita natin ang ating spirit to determine our identity. Yan ang identity natin. Yan ang pagkakailan natin. Yan ang ating tayo yon na kung saan ang Panginoon sapagkat siya ay espiritu, kinakailangan ang ating espiritu na kanyang binuhay ay mapasunod lang sa kanya. And then meron tayong makikita dyan yung soul, mind, emotion, and will. Yan no ay yan no ay mga bagay na kung saan na ang ating kaluluwa, mayroon siyang isip, mayroon siyang desisyon, o mayroon siyang emosyon. Kaya nga, ito namang ating katawan ay mayroon siyang 5 senses. Yung sense of smell, feeling, yung limang bahagi na kung sana, kung minsan may pakiramdam ka, may pang-amoy ka, yan no. Pero,
kinakailangan na ang Spirit ay determine in our identity and soul, self-conscious of our personality. Ibig sabihin, yung personality na kung saan na ito ay conscious siya. Pero ang katawan ay conscious to the world. World conscious yan. Kaya kumisan, ano ang hinahanap ng katawan? Dahil world conscious, masarap na pagkain, yung komportable o ano paman. Subalit, ang ating pong aaralin ngayon kung papaano, una, na tayo ay pagpapalain ng Diyos ang lahat ng yan na nasa sa atin. Iyan ang kabuuan ng ating pagkatao na ang pagpapala ng Diyos hindi magkukulang upang sa ganoon tayo ay makapamuhay na kagaya ni Kristo na kung saan siya ay masunod natin. Amen. Kapag hindi naging lapat ang mga yan, tayo ay umiiwalay doon sa panuntunan ng Diyos. Kasi nga, kung isipin mo, hindi nakadesenyo ang lahat ng yan para sa Kanya, ibang disenyo, yung laman, iba ang nais niya, hindi ka pwedeng makipag-isa kay Kristo. Kaya sabi nga rito sa ating binasa, all praise to God, to the Father of our Lord Jesus Christ, who has blessed us with every spiritual blessing in the heavenly realms because we are united in Christ. So nakipag-isa tayo kay Kristo, kaya sinasabi ko kanina na kung ikaw ay nakipag-isa na kay Kristo, therefore, gumawa kang kalakip na kasama at kung ano ang ninanais ni Kristo sa buhay ng bawat isa sa atin. Amen. Parang hindi kumbinsido, si Brother Matt lang ang nag-amen. Ibig kong sabihin, kailangan na abang tayo ay naka-unite kay Kristo, nakakagawa tayo sa mga bagay na kung saan ang will ni Lord sa buhay natin, siya ang nangyayari. Amen. Ayan, dumami na. And then in the chapter 4, even before He made the world, God loves us and chose us in Christ to be holy without fault in His eyes. Isipin ho natin sa verse 4, sabi nga, chosen to be the holy in Christ. At tandahan mo natin, in Colossians chapter 1, verse 22 and 23, sabi, ito ang mga supporting verses na kung saan, chosen to be holy in Christ, but now we had reconciled you by Christ's physical body through death to present you holy in His sight without blemish and free from accusation. Kaya sa Romans 8, wala na tayong accusation. Hindi na tayo pwedeng i-accuse pa ng 24 hours na si Satan na tayo ay nakusa. So dito pa lang tinapos na ng Panginoon. And 23, if you continue in your faith, establish and firm, and do not move to the hope held on His gospel. Ano ang tunay na gospel? This is the gospel, sabi nga, that you heard and that has been proclaimed to every creature under heaven, and which I, Paul, have become a servant. Yung hindi ka matinag, hindi ka ma-move on, ano man ang nangyayari, ano man ang ginagawa ng mundong ito, yung nakaangkla ka pa rin kay Kristo. Amen. Nakikita niyo po yung mga barko na kapag yan ay binayo ng mga bagyo, kapag hindi nakaangkla ng talagang wala sa proper na pagkaangkla yan, anong nangyayari? Aba, kung andyan siya sa, sabihin natin sa isang lugar, pagkatapos matatagpuan doon sa isang baybayin. Bakit? Hindi ho nakaangkla ng gusto. Gayon din ho tayo. Kung hindi ho tayo nakaangkla kay Kristo, kapag tayo binayo ng pagsubok o binayo ng mga challenges, kung minsan nadidislocate o yung kung saan tayo nandun na sinasabi natin na tingin natin sa ating sarili tayo matatag. Subalit kapag tayo ay hindi nakapokus kay Kristo, tayo rin naman ay nawawala sa lugar o nawawala sa ulog. Alata mo kayong patulo. Amen. Kaya dito makikita ho natin kung paano ang spiritual blessing na ating inaaral na 7 ngayon. Sabi nga, God decided in verse 5, decided in advance to adopt us into an own family, bringing us to Himself through Jesus Christ. This is what they wanted to do, and it gave Him a great pleasure. So,
Praise God for the glorious grace He was poured out on His who belong to His dear Son. Isipin ho ninyo, tandahan ho natin, hindi ho yung kaligtasan ang pinaka-greatest gift ng Panginoon sa bawat isa sa atin. Ay, Pastor, bakit ganon? Di ba kailangan tayo maligtas? Tandahan mo, kapatid, ang pinaka-greatest gift na iyong natamo, yung binilang ka bilang anak ng Diyos. Amen. Iyon ho ang greatest gift na ibinigay ng Diyos. Na ikaw na dating kaaway, na ikaw ay dating wala sa Diyos, at ngayon ikaw ay inadapt niya bilang anak niya. Amen. Kapag anak ka ng Diyos, automatic ikaw ay ligtas at may buhay ka ng walang hanggan, kapatid. Kaya nga, yung iba siguro sinasabi nilang sila'y ligtas, pero kung hindi ka naman anak ng Diyos, ligtas ka nga na sinasabi mo, pero hanggang ngayon, ang buhay mo, ikaw ay nagbabata sa hirap o na anumang bagay na kung saan na iyong nilalabanan sa kasalukuyan, ayaw mo lang na mawala ang iyong pagkaligtas. Ibig sabihin, pero kung anak ka ng Diyos, hindi mo man gagawin sapagkat susunod ka na lang sa iyong amang nasa langit. Amen! Ganito po ang ginawa ng ating Panginoon. And number 3, sabi nga, redeemed through the blood of Jesus that forgives our sins. In verse 7, sabi nga, is so rich in kindness and grace that purchased our freedom with the blood of His Son and forgave our sins. Di po ba kayo masaya? Parang hindi kayo masaya pinatawanan kayo sa kasalanan ng ating Diyos. Parang hindi tayo masaya na pinatawad tayo sa ating karumihan, kasalanan at mga bagay na laban sa Kanya. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Bayad na lahat yan sa pamamagitan ng Kanyang dugo. Dugo na walang katumbas na halaga na Siyang pinagbayad sa bawat isa sa atin na redeem tayo bilang anak niya. Ngayon, kinalimutan niya ang lahat ng iyong kamalian, kinalimutan niya ang lahat ng iyong kasalanan. Oo, nagkakasala ka ngayon. Subalit, huwag mo nang tangkahin na ito ay gawin mong personal ang pagkakasala o intentional upang sa ganoon, hindi ka mapawalay kay Kristo, kapatid. Lahat po tayo nagkakasala pa rin. Subalit, huwag nating gawing intentional. Nagkakamali tayo. Subalit kapag lumapit ka sa Diyos, andyan ang Ama na nasa langit. Kapag sinabi mong, ay sorry Lord, nagkamali ako kanina. At tuwang-tuwang Panginoon na sasabihin niya, it is forgiven, son. It is forgiven. Sasabihin niya sa iyo, o anak ko, sapagkat hindi intentional na ikaw ay gumagawa ng isang bagay na kung saan na hindi mo naman sinadya. Amen. Kaya po, napakabuti ng ating Diyos. Tayo ho ay redeem sa pamamagitan ng Kanyang banal na dugo. At hindi ho siya nagkaroon ng plan B na gawin niya ito. Hindi yung sasabihin na nag-fail ang Diyos kaya gumawa siya ng plan B. It is wrong. Ito ay malaking kasinungalingan at malaking kamalihan na sinasabi kung gumawa ng plan B ang Diyos sa pagkakamali niya ng una upang tubusin ng tao. Hindi magkakamali ang Diyos sapagkat kailanman hindi siya pwedeng magkamali. Sa mula't mula pa, alam niya kung ano ang mangyayari sa tao at inandanan niya si Kristo upang sa ganoon ang tao ay mapasa Kanya pa rin at hindi mapaiwalay. Yaman lang yung mga tao na kung saan na may pagsunod, pananampalataya at pakikipag-isa lang kay Kristo. Hindi lahat. Positionally, anak tayo ng Diyos, pero mayroon hong hindi naging authenticity na anak ng Diyos. Yung nag-reject sa Kanya, hindi na anak ng Diyos iyon. Amen. Kailangan po maunawahan natin ito. And sabi nga, highly favored with wisdom and understanding. In verse 8, sabi nga, He has shown His kindness of us along with wisdom and understanding. Laging maunawahin ang ating Panginoon. Nahuunawaan niya yan. Kaya kapatid, tandaan mo, hindi ko siya nagpapabaya sa bawat isa sa kanyang mga anak. In Ephesians 4:30, and do not grieve the Holy Spirit, God whom we are sealed for the day of redemption.
Kailangan po na wag nating pighitayin, wag nating mapighati ang banal na Espiritu sapagkat hindi po pwedeng magsama ang dilim at liwanag o ang masama at ang mabuti. Tandahan mo ninyo. Sapagkat ang ating Diyos ay blameless at and spotless na kung saan hindi po pwedeng pagsamain yung may pagkakasala, walang pagkakasala na kung saan na pwedeng pag-aluin. Hindi ho. Yung righteousness and the holiness ng ating Panginoon, yun lang po talaga yung katangian niya. Hindi mo pwedeng aluhan. Amen. Kaya, dito, verse 11, sa verse 11 po, furthermore, because we are united with Christ, we have received an inheritance, for God chose us in advance, and He makes everything work according to His plan. Ibig sabihin ito, ang sabi nga rito, we are a co-heir with Christ in Romans 8:17. Ano ang sinabi? Now, if we are the children, then we are heirs God and co-heirs with Christ. Indeed, we share His suffering in order that we may also share in His glory. Kaya kung dumadanas ka man ng pighati, problema, parte lang yan na kung saan sa pagkakakilala at pakikiisa mo kay Kristo. Sapagkat hindi ka makakatakas sa pighati dito sa mundo. John 36:3, ano bang sabi niya? Anong sinabi? Sa mundong ito upang ang kagalakan mo at pakikipag-isa mo kay Kristo, hindi ka pwedeng hindi dumanas ng pagsubok. Bagkus, magpakatibay ka at magpakatatag, kapatid. Ang lahat ng yan ay napagtagumpayan na ng ating Panginoon. Amen. Kaya nga, in number 6, saved through Christ, chapter 13, and now, you Gentiles have also heard truth to the good news that God saves you. And when you believe in Christ, He identified you as His own by giving you the Holy Spirit, who is promised long ago. Pinangako na niya yan. Ito ho ay, kung makikita ho natin sa Saved Through Christ in 13a, tayo ho ay niligtas ng ating Diyos sa pamamagitan ng Kanyang biyaya sa bawat isa sa atin. Bakit? We are free in our sinful nature. Because tandahan po natin in Romans 8:14, He who led in the Spirit of God is a children of God. Ang pinangungunahan ng Espiritu ng Diyos, tiyak anak ng Diyos. Amen. Kapag hindi ka pinangungunahan ng banal na Espiritu, saan direksyon ng buhay mo? Siyempre sa lahat ng mga kademonyuhan na pag-akto ang iyong gagawin sapagkat hindi ka pinangungunaan ng banal na Espiritu. Yan ang mga katunayan. Kaya kapatid, ang 7 pagpapala na ibinigay sa atin ng Panginoon, binless tayo, a 7th blessing na kung saan spiritual blessing. Kinakailangan ito ay kakitaan sa atin at ito ang ating ma-demonstrate bilang isang Kristiyano upang sa ganoon tayo ay magningning, maging hilaw at asin sa sanlibutang ito. Amen! And because we are united in Christ, God has blessed us an emotional blessing. Di lamang po, andahan natin, hindi lamang spiritual blessing, kagaya ng ating pinakita kanina sa tripart ng ating kabuuang pagkatao, pati emotional blessing ay binless ng Panginoon. Ibinless ng Panginoon ang emotional blessing. We need to, sabi nga, emotionally stable na kung saan kailangan mapili natin, hindi yung parang dahil emotional ka, puro ka na lang emotional. Hindi yung ganon. Kundi mayroon ding katatagan. Katatagan na sapagkat ito ay binless na rin ng ating Panginoon kung papaano maging angkop ito sa ating pamumuhay. Yung dapat kang maawa, hindi ka maawa. Hindi yung ganon. Yung dapat kang mahabag sa tao, wala kang kahabag. Hindi ganon ang ibig kong sabihin. Ang gustong mangyari ng ating Panginoon dito, tayo ay binless sa emotional upang sa ganoon tayo ay emotionally stable. Dito, remember that our emotions, feelings are part of our soul.
Parte ho ng ating kaluluwan. They affect our will decision, which is why we need our soul to be blessed by God's grace. Yung emotion, yung will, kailangan nakapasubmit yan. Kaya, alam nyo, napakaganda po na kung minsan ikaw ay manalangin, Lord, I submit my will, at sabihin, my emotion, my mind. Ibig sabihin, yung Holy Spirit, ikakaptured ka niya. Kapag nakaptured ka ng Holy Spirit, and then magdudwell ang Holy Spirit, and through your Spirit, pamamagitan ng ating Espiritu, makikipag-ugnayan yan at makikipag-communicate o yan kung papaano ang pamumuhay mo ay sasama ang laman. Kaya sabi ni Pablo, kung kailan malakas ang Espiritu, mahina naman ang laman. Kung kailan malakas ang laman, ay doon nangihina ang Espiritu. Hindi ko magawa ang gusto kong gawin, ang sabi ni Pablo. Gusto kong gumawa ng mabuti, ay umaarang ang masama. Kapag gumagawa ko ng masama, kinokonsensya ako ng mabuti. So, ibig sabihin doon, kinakailangan na malaman natin, tayo ay blessed doon sa emotionally. Amen. Sana po, nakakasunod kayo. Upang sa ganoon, ang araw na ito ay magdala ng isang pagbabago sa ating pamumuhay. Pagbabago na kung saan, kapag ito ay ating dinala at ating nilakad ang mga bagay na ito, ibang tao tayo, saklaw tayo ng 2 Corinthians 5:17. Tiyak yun, tiyak na tiyak. Amen. Kaya kapatid, dito ang sabi nga ng Job 30:25, have I not wept for those I troubled? Has not my soul grieved for the poor? Bakit? Wala bang emosyon si Job dito? Meron siyang emosyon. Karapatan niya. Ang sabi nga, at sa Ecclesiastes chapter 3 verse 4, a time to weep and a time to laugh, a time to mourn and a time to dance. Kapatid, wag naman kung minsan, alisin nyo na sa inyong isipan na kung saan, kung minsan nahihiya lang siguro yung mga iba nating kapatiran. Minsan kapag ako ay nag-funeral, yung mga kasama ko, hindi ko lang masabi at ngayon ko lang napagtanto. Hinihingal pa ako ng konti ganyan. At sasabihin nila, congratulations, sabi nila sana. Kino-congrats nila yung namatayan dahil Kristiyano siya. Hindi ho tama yun. A time to mourn, sabi niya, yung panahon yun magluksa at ikaw ay makiluksa sa Kanya. Amen. Hindi ho yung pagdating mo doon dahil siya'y Kristiyano, nakikita mong malungkot, ikaw naman alakak ka ng alakak at sinasapawan mo ang buong funeral na ikaw ay parang hindi ka apektado o kahit kamag-anak mo yan. Hindi ho ganon. Meron tayong emosyon. Amen. At dalhin ho natin sa tamang lugar. Kaya meron dyan, hindi ko na lang sasabihin ng mga pangalan kaya kapag kasama nyo na ako, hindi ko na kayo tatanungin, huwag nyo nang gawin yun. Kasi nga, madalas marami akong kasama sa funeral. Sasabihin lang, congratulations. But hindi naman nag-graduate to, kako. Ba't kino-congrats? Namatayan siya. Napakadali lang na sabihin mo, condolences kapatid. Andito ang Diyos upang tayo aliwin. Mas nakakabuti yon. Amen. Wag unin yung ibahin yung emosyon na hindi naman tama. Kung minsan dahil ba Kristiyano ka, sasabihin, ita mong Kristiyano ni Pastor, diyan kita na magluksa. Uwe. O po tagal ng kukot-kut na niya, naindandaman mo, po tagal ng tatambunan na niya. Ako hindi umiiyak. Pero yung kalooban ko, pag nang namatay ang aking nanay at tatay, yung kalungkutan pa rin ang umiiral. Lalo na pag tinakpan na siya at sinara na yung atawal na, yung uling silip mo na lang sa kanyang mukha. Magdadala yan ng kalungkutan. Hindi, yung iba parang pangiting-ngiti, dinadaya mo ang iyong sarili, kapatid. Kaya hanggang ngayon, ang loob mo ay hindi mapalagay sapagkat dinaya mo ang iyong sarili doon sa uling antungan na hindi ka nag-mourn, akala mo, pinapakita mo lang yun. So, wag po tayong maging plastic. Amen. Sana po, nag-gets nyo ito. And then, Romans 12:15, rejoice with those who rejoice, mourn with those who mourn. Ito, sinabi ho ni Pablo, makigalak kayo sa mga nagagalak at makilungkot kayo sa nagdadala ng kalungkutan. Ibig sabihin, hindi naman yung, puta makabusango yung mga niya kay mas lampas kang magbusango na.
hindi naman tama yun. Ibig sabihin, yung parang ano lang, yung dinadamayan mo lang. At hindi naman yung sa kagalakan ng isang tao, kung minsan nga, halimbawa, nakita nila, ay, brand new, sakyan ng kaya. Lawin mo yan. Sigurado ko, may nandam niya pang pagdeposito yan. Yan nabalo, makanano ng barayang kanyang keng 5 banwa. Alam niyo, yung inggit, tsaka bagay na kusa na hindi nakakatulong, parang nagpapalabas ka ng sumpa upang mahirapan ng taong yon, pag hindi na niya nabayaran, tatawanan mo. Di ho ganun. Amen. Wala dito sa Calvary Temple. Amen. Yes. Praise God. Hallelujah. Sabi nga po, although we live in the fallen world, God wants us to have healthy emotion states. Tandaan ho natin. Oo, nandito pa tayo sa mundong ito. Pero kailangan ho na talagang stable ang ating emotional. Psalms 147 verse 3, He heals the brokenhearted and binds up their wounds. Amen. And Psalms 34 verse 18, the Lord is close to the brokenhearted and save us those who are crushed in spirit. Alam niyo ho, yung mga tao na kung saan sila ay brokenhearted, napakalapit ng Diyos. Laging ang tenga ng Panginoon ay nakakiling sa isang tao na malungkot na naghihintay na sasabihin na, tawagan mo ako, anak. Yung inihintay niya na tawag. Bakit? Upang i-comfort kanya, i-comfort niya ang iyong espiritu, ang iyong emotional, na kung saan na iparandam niya na hindi ka mawalan ng pag-asa. Ito ho ang gagawin ng Diyos. Kaya, sabi nga, God wants us to have a joy and peace all the time. Tandaan mo ninyo. Even in our challenges and problems. Ano ang gusto ng Panginoon? God wants us to have joy and peace all the time. Yung payapa ka, may problema, walang problema, mayroon kang joy, peace sa iyong buhay bilang isang mananampalataya. Romans 15:13, May the God of hope fill you with all joy and peace as you trust in Him, so that you may overflow with hope by the power of the Holy Spirit. Anong ibig sabihin ng overflow? Yung overflow na kung saan ito ay hindi nagkukulang. Overflow. Amen. Sobra-sobra ang kapangyarihan na ibinigay ng Diyos. Kaya nga hindi ka naaapektuhan ng mga bagay kahit gaano man ito kabigat. Amen. Saganang magbigay ang ating Panginoon. Hindi mo siya nagkukulang. At hindi lamang ho yun. Hindi mo pwedeng mawala sa timing ng Panginoon. Sapagkat sa isang panahon na kailangan mo ang Diyos na hindi mo man nararamdaman, hindi mo man nakikita, siya po ay andyan sa dulo upang sa ganoon dugtungan niya ang pag-asa na inaasahan mo na walang pag-asa. Ito ang Diyos natin. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. He bless our emotional blessing. Na kung saan, siya ay nabibless sa ating emosyon. Proverbs 15:13 and 15. A happy heart makes face cheerful, but heartache crushes the spirit. The discerning heart seeks knowledge, but the mouth of fool feeds of folly. Ang mga masamang bibig na walang sinabi kundi negatibo, wala kang mapapala dyan. Sigurado lahat kahibangan ang kanilang haaniin. Subalit, all the days of the oppressed are wretched, sabi nga. But the cheerful heart has continual peace. Amen. Kaya kapag ang isang tao ay masayain, parang piyesta. Amen. Yung bang masayain yung tao, maglulog ka ba? Wala mo piyesta. Dakal ko po balo ka rin kaya katamang kapatiran na may kaya sa buhay dyan. Kapag pumasok ka sa kanila, parang piyesta. Bakit? Yung nag-cheer sila. Kaya dama mo piyesta sa bahay nila. Kasi nga, yung pag-welcome niya, nadarama mo talaga na wala kang ibang iisipin. At peace ka. Kaya tandahan mo natin, gusto niyo bang laging piyesta sa inyong tahanan? Ayaw ninyo ata, ya. Sige. Kung gusto niyo maging piyesta sa lahat,
ng oras at panahon sa inyong tahanan, kapatid, kung papaano ang sinasabi nga ng ating binasaran, but the cheerful heart as a continual peace. Amen. Iyan, magiging pesta sa lahat ng oras at panahon sa inyo. Lalo na kung malaking pamilya kayo. At ako'y nararanasan ko ito. Hindi naman po ako mayaman, pero ewan ko, sa akin sila pumupuntang lahat. Kaya dumudoble ang gastos. Pero salamat sa Diyos, dumudoble ang dumarating. Amen. Totoo yan. Parang piyesta. Yan no. Diyan napapatunayan mo ang Diyos na gumagawa. At hindi ka nabibigatan. Bagkus, iyan ay nararanasan mo na may kagalakan sa puso. Amen. Proverbs chapter 17 verse 22. A cheerful heart is good medicine. Amen. But the crushed spirit dries up the bones. Gusto nyo bang wag nang dumating ang mga gout kagaya sa akin? Ako, dati na-identified ako sa gout. Lagi kang masaya. Yung kahit na tila hindi mo kaya pero kakayanin mo. Ako po, meron pa akong nararamdaman ito kung wala pa akong nararamdaman ito pero wala na ito. Baka yung iba hindi nila alam na nahulog ako at sinalo ako ng isang tubo na muntik ko nang ikamatay. Subalit, mabiyaya ang Diyos sapagkat Siya ang nagliligtas. Siya ang nagbe-bless sa akin. Inaawakan niya ang buhay ng bawat mananampalataya. Amen! Woo! Hallelujah! We can now experience the blessing of the kingdom of God by living in righteousness, peace, and joy through the Holy Spirit. Romans chapter 14, verse 17 and 18. Ano sabi? For the kingdom of God is not a matter of eating and drinking, but of righteousness, peace, and joy in the Holy Spirit, because anyone who serves Christ is the way pleasing to God and receiving human approval. Amen. Ano ang kingdom of God? Kingdom of God is not just only by the food. Sabi nga dito, the kingdom of God is not a matter of eating and drinking, but of righteousness, peace, and joy in the Holy Spirit. Amen. Kaya, kapag nararamdaman mo yan, kapatid, yan ang kingdom of God na kung saan, anak nening Diyos yan, nanyaya lulungkot. Anak nening Diyos yan. Maka-Diyos siya kasi. Ito kapag ito ay dala-dala natin. Kaya sabi mo nga, ang isang tao na kung saan mayroong pagkakilala kay Kristo, hindi man kagwapuan pero gumagwapo. Hindi man kagandaan pero gumaganda. Oo, sa tingin ng mga hindi nananampalataya, ganun ba? Paano pa yung mga nananampalataya? Totoo yun. Nakikita nila yan. Hibaw yung kinang ng iyong mukha at nakikita yung reflect at ang tingin nila sa iyo ay isang mahamo na kung saan mayroong pag-asa ang tumitingin kahit na unbelievers yan. Kaya kapatid, tiyak yan ay mayroong righteousness, peace, and joy in the Holy Spirit. And because we are united in Christ, God has blessed us with physical blessing. Amen. Pagkatapos po tayong binless ng spiritual, emotional, at ibibless din tayo ng ating Panginoon sa pamamagitan ng physical blessing. God has blessed us with families. Yung pamilya natin. In Proverbs 19 verse 14, Father can give their sons an inheritance of houses and wealth, but only the Lord can give an understanding wife. Amen. Ay, karitak na rin makaintin. Detan din ng kwadwala mo. So, de po nga asawa yun, understanding. Hindi mo ako kanyan kaya kayo. Basag yan pa si Bayo. Puta po papabasaya mo na. Sige, basag yan mo pa si Bayo. Hallelujah! Woo! Basag yan mo. Sabi mo ng Proverbs 19, verse 14, because God has blessed us with families. Father can give their sons an inheritance of house and wealth, but only the Lord can give an understanding wife. Amen!
Woo! Hallelujah! Yung mapanghunawang asawa ay regalo ng Diyos. Patse yung mapanghunawa, regalo na kasigurong kay. Kaya kapag maunawain ang iyong asawa, salamat sa Diyos! Alam niyo po, ang gusto kong, sa lahat ng naririnig ko sa aking asawa, ito, nakikinig siguro, baka nanonood yan. Alam niyo kapag siya ay dumarating ang mga kapatid niya o ibang tao o kaibigan niya, lagi niya sinasabi, basta't ako, sabi niya, bless ako. More than blessing, blessed na bless ako, sabi. Bakit naman, sabi na. Ay, yung asawa ko, pastorya, So, I mean, ang nadarama niya. So, hindi niya pinagpapalit sa pera o ano pa man. Alam niya, nauunawaan ko siya. Kaya kayo, kapatid, kapag kayo ay nagbigay ng isang kaugalian na ganito, tiyak, iyan, surely, ikaw ay nanggaling sa ating Creator at sa ating dakilang Diyos. Amen! Kaya Proverbs 18 verse 22, He who finds a wife finds who is good and receive favor from the Lord. Woo! Hallelujah! We are blessed physically, blessing, kapatid. Yun lamang na hindi ka nagkakasakit ng ulo sa inyong mga anak. Na sa tuwing inaanap mo sila at pag may rumble kasama sila, yan ay isang physical blessing na ibinigay ng Diyos sa iyo. Family, na kung saan. Psalms 127 verse 3, Children are the gift from God. They are reward from Him. Reward yan. Ay, pastora, ano kasi sa buntok man? Kapatid, maraming mga mag-asawa na hindi nagkakaanak. Pero ikaw, nagre-reklamo ka sa iyong mga anak. Ibigay mo kaya sa mga walang anak yan at ikaw ang alisin ng anak. Para sa ganoon ay maramdaman mo kung papaano ang reklamo mo. Amen! Kung gusto ninyong hindi kayo magkamali, train up child na kung saan na sinasabi ng ating Panginoon. Saan mo sila iti-train? To the Word of God. Upang sa ganoon, ang lahat ng yan ay ma-fulfill at lahat mayroong masayang pamilya. Amen. I-train na natin sila. Sa ganoon ay hindi mahuli ang lahat. Amen. And God has blessed us with material blessing. Matthew 6:25-26. That is why I tell you not to worry about everyday life, whether you have enough food and drink or enough clothes to wear. Isn't life more than food and your body more than clothing? Look the bird that don't plant or harvest, store food in the barns, for your heavenly Father feeds them. And are not you far more valuable to Him that they are? Hindi ba ikaw ay igit na nakakaigit sa mga ibon? Tingnan nyo ang mga ibon sa inyong tabing bahay o sa inyong alaman. Sila ay nakakahawit, hindi nalalaglag sa lupa. Tingnan nyo, sila ay nakakalipad at hindi nagugutom. Bakit? Pinakakain ng Diyos yan. Ikaw pa na kanyang nilikha ayon sa kanyang wangis na ikaw ay binuhay sa pamamagitan ng kanyang espiritu na binless kanya sa spiritual blessing at ikaw ay pababayaan ng Diyos. Hindi ka pababayaan ng Diyos, kapatid. Sapagkat iyan ay pinatunayan na niya at sinabi ni David na walang namalimos sa kanyang pagtanda na nakita niya ng mga Kristiyano kahit isang tinapay lang sapagkat ang kanyang Diyos ay nagpo-provide ng kanyang pangangailangan. Amen. Sige po, palakpakan natin ang ating Panginoon. Tandahan po natin. Wag na wag ho tayong bumaya sa mga hindi mananampalataya sapagkat dito sinabi nga sa Matthew 6:31 and 33. Wag lang ho sa 6:33 ang ating basahin, kundi umpisahan natin sa 31. So don't worry about these things, saying, what we will eat, what we will drink, what we will wear. These things dominate the thoughts of unbelievers. Ito ang kinaumalingan ng mga walang pananampalataya. O nga naman, trabaho ng buong araw, trabaho ng buong 6 na araw, at trabaho pa rin sa linggo na walang pamamahinga, basta't may red horse lang nakasama.
Miley, tumatawa yung totoo, hindi mo na kanon? May patugtog pa ng sounds ng malakas at abang nagtatrabaho. At pagkatapos, umuusok pa ang yosi na walang into. Kinaumalingan ho ng mga unbelievers yan. Anong sinabi dito sa verse 33? Anong sabi? Basahin ho natin. Ang sabi nga niya rito, seek the kingdom of God above all else and live righteously and He will give you everything you need, kapatid. Alam niyo ba, kapag sinabing everything you need, agyang karayom yamong panyulsi, biene paninggil. Ay, kalatina ita, pastor. Biene pa. Bakit? Everything you need. Ang sabi niya, all. Sabi nga, everything you all need, ibibigay ng Panginoon. Kaya kapatid, huwag kang gumawa ng mga bagay na kung saan agawin mo o nakawin mo ang panahon ng ating Panginoong Yesus. O ang pagsamba sa Kanya. O pagpupuri. Ibigay mo ng buo ang oras sa Kanya. Higit lalo ang isang linggo na kung saan na para sa Kanya. Amen! At kapag yan ay nagawa mo, sabi nga, unahin mo siya. Lahat, sigurado ako, pagpapalain ka ng Panginoon. Deuteronomy 8:18. But remember the Lord your God, for it's who gives you the ability to produce wealth, and so confirm this covenant which swore to your ancestor as it is today. Binigyan kang kakayaan ng Panginoon na makapag-produce ng wealth. Huwag mo lang ayahan ang inyong health, sapagkat tandaan mo, kapatid, in 2 Corinthians chapter 8 verse 9, for you know the grace of our Lord Jesus Christ, that though He was rich, yet for your sake He became poor, so that you through His poverty might become rich. Isipin mo, ang napakayamang Diyos sa hari ng mga hari, paghahari ang lahat ng paghahari, Kanya itong ipinagkaloob sa mga anak na makakasunod sa Kanya at makikipag-isa, sapagkat siya ay nagpakadukha at upang ikaw ay yumaman, kapatid. Itong verse na to, kung iyong babasahin, ito, ang contents ng verse na to, kung babasahin, pera ang pinag-uusapan dito. Kaya ang sabi ni Pablo, for you know the grace of our Lord Jesus Christ, that though He was rich, yet for your sake He became poor, so that you through His poverty might become rich. Nagpakadukha ang Panginoon upang ikaw ay yumaman. Kaya, anuman ang mga umahadlang na hindi kayo yumaman, kapatid, walang-wala yan kung ikaw ay magtatapat sa ating Panginoon. At alam ko, pinagpala niya tayo sa physical blessing na bibigyan Kanya ng isang kaisipan sa iyong pamamahala to produce wealth. At bibigyan ng isang malusog na pangangatawan upang kakayanin ng lahat ng yan. Sa ganoon, ikaw ay yumaman sa pamamagitan ng pagkakaloob ng blessing ng Panginoon. Kaya nga, God has blessed with a good health. John chapter 1 verse 2. Dear friends, I hope all is well with you and that you are in healthy body as you are strong in spirit. Ang sabi ko kay Gaius ito, ang sabi nga, mga kaibigan kong Gaius, sabi niya, umaasa ako na ikaw ay nasa mabuting kalagayan, kagaya rin ng iyong spiritual na kalagayan na malusog at malusog na pangangatawan. Kaya kapatid, ingatan niyo po ang inyong mga pangangatawan. Do you know, your body is the temple of the Holy Spirit, kaya kailangan na mapili tayo kung ano ang lahat ng pinagmumulan ng bagay na mabuti at bagay na ito'y nakakabuti ay sa Panginoon lamang. Ingin mo, kapatid, kung ano ang angkop sa iyong katawan. To be saved as also to be healed. Amen. Ang ibig sabihin nito, kung ikaw ay ligtas, ikaw rin ay pinagpala ng kagalingan. Amen. Ephesians chapter 2 verse 8-9. For it is by grace you have been saved through faith, and it is not from yourself. It is the gift of God, not by works, so that no one can boast. Tandaan mo natin upang wala tayong ipagmalaki. Sa biyaya ng Panginoon, lahat yan ay ipinagkaloob niya. And saved, sabi nga, in sozo, Greek words of sozo, saved.
To save, that is a deliver, protect, literally or figuratively. Heals, sabi nga dito, yung kagalingan, preserve, save, self-do well be, and make whole. Yung kabuuan, walang kakulangan. Kaya kapag ikaw ay save, siguradong sigurado, ikaw rin ay may malusog na pangangatawan at mayroon ka ring kagalingan na tatanggapin. Amen! Hallelujah! Isaiah 53 verse 4-5. Surely He took up our pain and bore our sufferings. Yet we considered Him punished by God, stricken by Him, and afflicted. But He was pierced for our transgressions. He was crushed for our iniquities. The punishment that brought us peace was on Him, and by His wounds we are healed. Amen! Tandahan mo ninyo ako, nung bumagsak ako, sabi ko, thank you Lord! Hallelujah! Alam ko po, Panginoon, sa mga sugat at biyaya ng iyong ipinagkalob sa akin, sa pamamagitan ng iyong latay, magaling na to. Pero pagdating ko sa ospital, sabi ng doktor, maswerte ko po. Kasi sabi na, ditak. Kamatayan niya, puso yan. Tinandos siya kenan. Alam niyo kung sabi ng asawa ko, po maswerte. hindi ko man masabat ang asawa. Hindi po siya maswerte. Po maswerte, Dok. Linaway, Doktor. Bless siya po. Kasi po, makabalo niya po kendaya ng Kristo. Sinave niya. Amen! Agad-agad niya kapakiba niya. Yan ho. Alam ko siya ay binless ng Panginoon. Kaya ganun siya katapang. Kaya kapatid, salamat sa Diyos sapagkat mayroon tayong Diyos na buhay at laging itong kasama natin at hindi tayo pababayaan. Tandaan na, some people interpret this verse from the Isaiah feelings. It's only spiritual, sabi nila. But, let's God's true in every man. Sabi niya, a liar. In Romans chapter 3, verse 4, we don't need human genius na kung saan na sasabihin nga na to give us the right interpretation. Tayo kailangan ito. Kailangan tamo kayo ni Bible. We need to guidance to the Holy Spirit in His Word. Matthew chapter 8, verse 16 and 17. When in the evening came Mary, who were the demons possessed, were brought to Him, and He drove out the spirit with the word and healed all the sick. This was to fulfill what was spoken through the prophet Isaiah. He took up our infirmities and bore our disease. Amen. Sino ang nagpapatunay dito? Si Matthew. Samantalang ito'y sinulat ni Isaiah ilang daang taon ng nakaraan. Pero anong sinabi nito ni Mateo? Upang sa ganoon maging ang prophecy ni Isaiah ay magkaroon ng fulfillment. Lahat ng mga demonyo, lahat ng karamdaman ay pinapagaling ng makapangyarihang pangalang Jesucristo na ating tagapagligtas. Ito ay nangyayari in the name of Jesus. Kapatid, ngayong umagang ito, anuman ang kalalagayan mo, anuman ang karamdaman mo, you are healed in the name of Jesus. Dahan mo, kapatid, sapagkat anuman yan, at kayang-kaya ng ating Panginoon yan. Tandaan po natin, God made a way of forgiveness through the death of His Son. And through Jesus is also provided healing for us. Forgiveness and healing comes together in the name of Jesus. Siya lamang ang pinagmumulan yan. Lahat to, hingi ka ng kapatawaran, sa pangalan ni Jesus, ipagkakalob yan. Ingi ka ng kagalingan, ipagkakalob yan. Ingi ka ng pagpapalang material, ipagkakalob yan. Sapagkat igit na makapangyarihan sa lahat ng pangalan, ang pangalan ng ating dakilang Diyos. Psalms 103 verse 2 and 3. Praise the Lord, my soul, and forget not all His benefit, who forgives all your sins and heals all your disease. Amen. It is always God's will for to be as healthy in order to serve Him enthusiastically for His glory. Hallelujah!
para mag-glorify ang Panginoon. Gusto niyang makita na kayo'y malusog. Gusto niya kayong i-bless sa physical na inyong katauhan sa kasalukuyan, maging ang inyong spiritual at emotional. Ang kabuuan ng ating pagkataong ito, gustong i-bless ng Panginoon sapagkat ikaw ay mahal na mahal na mahal ng ating Panginoon. Ito'y ginawa na niya. It is finished. Tetelestai. Kaya ang lahat ng yan ay ipinagkaloob na sa atin ng ating Panginoon. Kapatid, sa umagang ito, baguhin mo ang iyong pagkatao. Sa narinig mo, sa umagang ito, ipamuhay mo ang lahat ng ito at tayuan mo. Tiyak, hindi ka nakagaya ng katulad ng mga ibang Kristiyanong lupaypay sapagkat maghihiba ang buhay bilang isang Kristiyano sapagkat ang katotohanan, ang buhay ng Kristiyano ay masayang tunay. Woo! Hallelujah! Mag-review na po tayo. The blessing of God, because we are united in Christ, God has blessed us with spiritual blessings, emotional blessings, physical blessings. In Colossians chapter 2, verse 10, so you are also complete through your union with Christ, who is the head over every ruler and authority. Jesus is our greatest blessing! Hallelujah! Sige po, tayo po'y tumayo. Salamat po aming Diyos. You are the great blessing, O God. Napakabuti mo, Panginoon. Sino kami, O Diyos, at sino ang tao? Para tubusin mo. Para i-bless mo, Panginoon. Sa kabuuan ng aming pagkatao, Panginoon, walang kakulangan ang pangalang Jesus. Sa kabuuan ng aming mga pangangailangan, walang kulang ang kapangyarihan ng pangalang Jesus. Punong-puno ka ng pagpapala, Panginoon. Salamat po sa umagang ito. Pinagpala mo kami sa spiritual, pinagpala mo kami sa emosyonal, at pinagpala mo rin po kami, Panginoon, sa physical. Lord, saan pa po kami pupunta kung wala ka sa amin? At kung hindi kami mamumuhay sa ilalim ng iyong pamamahala, saan kami, O Diyos? Kaya sa umagang ito, Panginoon, maraming salamat po. Ipinagkaloob mo ang iyong sarili upang sa ganoon, Panginoon, ang kabuuan ng aming buhay ay mapuno ng pagpapala mula sa spiritual, emosyonal at hanggang sa physical na aming pangangatawang ito, Panginoon. Na walang hinto at hindi ka naging maramot. Higit sa lahat, Panginoon, ang mga bagay na pinagkakaloob mo sa amin na hindi man namin hiningi ay iyo ring ipinagkakaloob. Napakabuti mo, Panginoon. Mabuti ka, O Diyos. Kaya naman po, Panginoon, sa oras na ito, O Diyos, kami tatanggap ng banal na apunan. Alalahanin ang iyong ginawa sa krus ng Kalbaryo. Upang sa lahat ng panahon, Panginoon, mahalala namin ang aming Diyos na buhay, na siya'y nasa langit na naghihintay sa bawat isa sa amin. Upang ang buhay na ito, Panginoon, ay magkaroon, O Diyos, ng kakayaang magtagal sa anumang uri, Panginoon, ng unos sa buhay. Salamat po, Panginoon. Alam po namin, Panginoon, meron kaming kasulungan. Kami kumpiyansa ngayon na kami ay ligtas, kami pinagpala, at kami po, Panginoon, ay isang tinuring mong anak upang makasama mo kami sa buhay na walang hanggan. Salamat po, Panginoon. Ang araw na ito, Panginoon, ay isang araw na kung saan na nakapagbigay unawa sa amin kung sino kami at kung bakit kami tinawag bilang isang Kristiyano. Kundi, Panginoon, na kami nakipag-isa sa iyo at kami ngayon ay iyong kasama, Panginoon, na magmamana kung anuman meron ka sapagkat nasa amin the fullness, joy, na kung
saan ay pinagkaloob mo sa amin. Lord, salamat. Sa umagang ito, Panginoon, Ikaw ang aming dakilang Diyos, dakilang Panginoon at manunubos, at aalalahanin sa aming kalagitnaan. Sa iyo po ang papuri, pasasalamat sa aming kalagitnaan. Ito po ang aming dalangin sa pangalan mo, Jesus. Amen!